hari nga mga pamaagi to communicate to His people. Ibagid ang Diyos, no? Kung makikistorya siya sa tao, daghan siya mga pamaagi nga ginagamit. Gani sa life ni Paul, when God communicated to him, no, nagkaroon ng encounter si Paul with Jesus, gibulag anay siya, no, gibulag. And dito niya na-realize, nadunggan niya ang tingog sa Ginoo nga pa, Saul, nganong gilutos mo man ako. No? So it's a way of God talking, communicating to Paul. Extraordinary ways. So, si Hosea, usa ka propeta, magitawag sa Dios para mudala og mensahe sa gugma ngadto sa iyang mga pasaway nga mga katawhan. No? The people of Israel. Sa unsang pamaagi, sa verse 2, sa aton nga gibasa, this is the way of God. Gisugo siya sa Ginoo nga unsa higugmaon niya, pakaslan niya ang usa ka prostitute and show His love to her. No, gina-imagine ko si Hosea. Hindi lang ni si Gomer, no, ang name sa babae. Si Gomer, hindi lang siya kaisa lang naging unfaithful. Many times, no, nga pakaslan siya, ano na naman siya, lakat na naman siya, mita na naman siya sa giban, balikan na naman siya ni Hosea. So, amo na ang picture, ang sugo sa Ginoo sa iyaha. Again, ha, tan-awan nato na naay tuyo ang Ginoo. Not just sa life ni Hosea, but gusto niyang ipakita sa tanan nga katawan sa Israel. So, nga naman in this way, the Lord wanted to convey, hatag o mensahe, usa ka powerful message sa Ginoo nga being a faithful husband to an adulterous nation. Faithful husband ang Diyos ngadto sa isa ka adulterous nga nasyon, and that is the nation of Israel. Ang marriage ni Hosea with Gomer is an illustration of the way the Lord expressed His love to an undeserving people who had rejected His love. Usa ka example, usa ka illustration kung paunsa gipakita sa Dios ang iyang gugma ngadto sa dili takos nga katawhan. Nga unsay ginahimo sa mga Israelites, rejected His love. So in our reading today, naay upat ka pamaagi nga gipakita sa Ginoo unsa nga klase ni nga gugma ang iyang ginahatag ngadto sa katawhan sa Israel. And remember, this is not just to the people of Israel, but even to all of us this morning. Para ni sa imo kag sa akon. No, may mga panahon siguro nga nagaduha-duha ta, gigugma pabala ko sang Ginoo, no? So tan-awon naton karon kung ano ni nga klase nga gugma nga gusto sa Dios nga bawat isa sa aton magkaroon man sang amo sini nga klase nga gugma. Una, this kind of love na gipakita sa Dios ngadto sa Israel is a seeking love. Ang gugma nga nagapangita, seeking. Sa pag-ingon sa Ginoo sa verse 1, kang Hosea nga sige lakaw ka, higugmaa ang imong asawa nga nagpalagyo halin sa imo. Ano mo ti pasabot ni ini? God shows us His love that seeks. It is a kind of love na nagapangita sa aton even unsa man i-reject naton ang Dios. Even mutalikod ta sa Dios, even kalimtan naton ang Dios, it is still God who seeks us. This is the kind of love, no? Nga nagapangita ang gugma sa Dios
nagapangita. Remember the parable of the lost sheep in Luke chapter 15 verses 1 to 7? Dadunay isa ka gatos nga karnero. Unya ang malumbantay sa karnero, napansin niya nga naay isa nga nadula sa iyang mga karnero. Unsay iyang gihimo? Gibiyaan niya ang 99 o gipangita niya ang usa ka buok nga nadula. Pila ka bilog? Isa. Ang nabilin? 99. A seeking love. Nga gihimo man to ni Jesus katong parable nga gihimo niya because God loved us. Na hindi niya gusto mag-perish kita because of sin. Nganong gihimo man ni nga picture sa Ginoo nga ri sa atoa because dili gusto sa Dios nga bisan isa. Tingnan imong tapat, bisan isa. Mabata ka man, matigulang ka man, hindi gusto sa Diyos na mag-antos ka, madula ka, and perish in sin. So ano ang ginhimo sa Diyos sa aton? He sent His only Son para unsa we might have eternal life through Him. That's John 3:16 and 1 John 4:9. No? Gipadala sa Ginoo ang iyang anak because of His great love for us. That in Romans 5:8 gipakita no sa Dios ang iyang gugma that while we are still sinners, nagpakamatay si Jesus dito sa cross. God sent His Son and Jesus died for our sins. That's the kind of love that our God has for all of us. So, hinahanap talaga ng Panginoon yung mga nawawala. Secondly, what kind of love do our God has? Is a faithful love. Matinud-anon nga gugma. Sa pag-ingon sa Ginoo kang usaya nga go, lakat ka, ipakita ang imong gugma sa imong dili matinud-anon nga asawa. The Lord said He wanted to show how He loved Israel even though they had gone after other gods. Talikod man sila, ngano talikod man sila, ngano gi-reject man nila ang Ginoo. Tungod kay nag-worship sila idols. Because in the Old Testament, common sin sa Israelites is this idolatry. Mahiligin sila magsimba sa Diyos. Kaysa kadugayon na sila naa sa Ehipto, dito nakatuon sila sa pagsimba sa mga Diyos. Kung paggawas nila sa Egypt, na sila sa wilderness, bago pa lang ilang panglakaton, niya, mako ni mo grabe nga nga milagro maghihimo sa Ginoo nga natabok sila sa Red Sea, niya ang tubig naghawan sa tunga, ang tubig naara sa kilid kag kilid. Milagro kaayo to, no? Sa ila, and that's very fresh pa. Pero pag abot sa unahan, 40 days lang nadula si Moses kay niadto siya sa Mount Sinai. Kay dito nagpakita ang Dios kaniya. Naging istorya ang Dios kaniya, and that's the time that the Lord gave Moses the 10 commandments. Ang katawan, ay asa naman to si Moses? Namatay naman siguro to, di naman siguro to mubalik na to. Unsa naman ang atong himuon? So what they did do? Pangwa nila mga gold, kay mayaman man ang Egypt sa gold. So sila po naka-invest po sila mga gold, na ilang gitipon, ilang gisunog, gipurma nila na timbaka. And nag-worship na po sila. And that's the first account na gihimo nila after nakagawa sila sa Egypt. Pagkahuman sa tod, nadaghan na po kaya sila gihimo. So idols, number 1, kaya gani sa 10 commandments, ano ginambal sa Ginoo? Thou shalt not have other gods before me. Una-una gyud na ang ginambal sa Ginoo, nga na niya gipaulahi. Even sa summarized commandments, kung duha na lang, o sa giingon sa
sa Ginoo. Una niya ang giingon, wala siya nag-ingon nga love your neighbor as you love yourself. Hindi po yan ang unang command ng Panginoon. Ang unang command ng Panginoon is what? Love the Lord your God with all your heart. Ang Panginoon ang una. That is why sabi ni Matthew, sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Again, unahin ang Panginoon. Amen? Kasi yun talaga ang order ng Diyos. Once we break the order, magkakaroon talaga ng disorder. Kaya, the Lord hates idols. Pero grabe yun ang gugma sa Diyos, faithful. No? Amo nang isa, mag-pray kita, Lord, thank you for loving me. Thank you for being so faithful even though I am unfaithful. Dili ko naging faithful sa imo, Ginoo, pero Lord, ikaw nag-remain faithful. Dili sa ako. So that's how the Lord expressed His love to Israel. So, sakit sa kasing-kasing ni Hosea, no? Of course, makarelate man gid kita sina mga asawa. May mga partners sa kinabuhi. Once there's unfaithfulness, that's really painful. Wala pong nag-smile, no? It's not a happy experience, but it's a sad experience. Siguro kasi daw gikumot ang dugahan ni Hosea seeing his wife nga naay kauban nga iba. Pero ano sila isang Ginoo sa iya? Kuha ato bakla. Kasi ara siya sa business si katong wife. Kaya prostitute man siya. So, kailangan niyang bilhin. So, mo to diri sa verse 2. Verse 2 ba to? Kung pila ang iyang gibayad, verse 2 nga. Para lang nga maiya na, balik ha? Balik ang iyang wife. You know what? Hindi man natin makita, but God grieves. Nagaguol ang Ginoo the moment we put Him last. Nagakasubo ang Ginoo the moment we do not prioritize Him. Mas giuna pa nato ang iyang creation kaysa siya nga creator. Nagadugo ang kasing-kasing sa Dios the moment nga gituyo nato nga magtalikod kaniya. Musupak kaniya, murebelde kaniya. O pilion nato nga magkinabuhi sa sarili nato. It grieves the heart of God. Di ba kita na ang ginikanan na? Kita ang ginikanan. Ano mapansyagan mo pag ang bata mo wala nagapati sa imo? Will you be happy? Di ba? Hindi mo pasalamatan ang bata mo, ay salamat kita, kaya ay ka nagpati sa akin. Pero ano atong kinahimo? Kusion, balbalon, sa papikon, ganun ba ginahimo natin? We try to remind them, no? We try to discipline them in the way nga unsa. Mutubo sila nga masinulundon ka na to. Nga mutuman, kaya nga naman, kita nga ginikanan, we've been there. Alam natin kung ano ang tama o mali. Sila nag-discover pa lang. No? Muribuilding na sila usahay. Kaya abi nila, tama na ilang mga ginahimo. Pero young as they are, linghod pa ang ilang panguna-una. Now, they need our guidance. Pero despite, no, mamutalikot na sa Ginoo, despite na i-reject natin ang Diyos, you know what? God is a faithful to call you. Balik ka, anak. Balik diri, anak. And in the spirit of repentance, we return to the Lord. God graciously accepts us. Pag naa ang paghinulsol, no repentance,
Kasi yon ang kinahanglan naton nga himuon the moment nga may ara kita sang dapat nga ikumpisal diha sa Ginoo. We repent and return to the Lord. Lamentations 3:22-23, a very familiar song. Inaawit natin yan. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is your faithfulness. Nga ang kaluoy, ang grasya sa Ginoo, the steadfast love, malaho tayo nga gugma sa Ginoo, wala gyud nagaundang. You see? Kita usahay ang atong definition sa gugma is pinaagi sa feelings. Nga kung wala na kung akig ka na daw, hindi ka na makapakita sa gugma mo. No? Masiling ka nga kung daw na ano ka na, wala na akong gugma sa imo, wala na akong ginabatsyag sa imo. And because of the feelings that we have. Pero yung love po is not about feelings alone. It's about commitment. It's about commitment. Mauna mga young people, hindi ka mo basta-basta magpadaso-daso. No, nga madala sa kainit sa inyo nga pagbati. Kay basi subong lang na pagkabuas wa iron. No? Why? Kasi feelings, no? Amo na gani nga heart is deceitful above all things. Kaya sining guard your heart. Let's guard everything. Let's guard our heart. But remember this. Sabi pa nga ni Franklin Graham, no matter what storm you face, you need to know that God loves you and He has not abandoned you. Ganda, no? Duman niya na usahay nga kanang murag feeling ni mo layo na nga sa Ginoo. O nya feeling ni mo wala na nagapansin ng Ginoo sa imo ha. Wala na ka ginaatiman sa Ginoo. Murag akig ka Lord sa akon. Tama na yun ni Franklin Graham. No matter what storm you face, you need to know that God loves you and He has not abandoned you. And yun, God will never do that, no? Yan talaga ang isa ring bagay na hindi gagawin ng Panginoon. Ang unsa, biyaan ka o i-abandon ka. He's faithful in His word. In Deuteronomy, I will never leave you nor forsake you. And in Hebrews, sinabi niya ulit yun through the author that I will never leave you nor forsake you. Gibalik-balik. Anong ibig sabihin ng pagbalik-balik sa mga statements in the Bible? It emphasizes something. And that is the promise of God sa imo kag sa akon nga hindi kita biyaan sa Ginoo. No matter anuman kadako no ang mga pagtilaw nga nagaabot sa aton, bisan anuman kadako nga mga sala ang mahimo naton, because sometimes sin cause us away from God, no? Mapalayo ka sa Ginoo ba? Tinuod man yun na pag makasala ka, mapalayo man ka sa Ginoo, pero ang Diyos ara lang man gina siya, kita lang man, no? Kaya nga siling sa Ginoo, confess your sin. Confess lang talaga. Yun lang gawin natin. Pag makasala, confess. Hindi na magpahambal pa kay pastor nga. Pastor, makumpisal ko sa imo. Pero kung diin-diin ka na tao, masiling makumpisal ko kay nakasala ko. Go directly to God. Isugid sa Diyos, sa iya diretso. Hindi na magpaabuta ang Domingo. Kasala ka sa Lunes, asas Domingo na mo, simbahan mo ngayon, pasaylo. Hindi po na ako. The moment that the Holy Spirit convicts us that we did something wrong, automatically, communicate to the Lord. Ganun lang naman kadali ang Panginoon eh. No? Hindi mo na kailangan sa signal to reach God. Hindi na natin kailangan ng load to reach God. Hindi na natin kailangan ng proper place to reach God. Nasa simbahan, ragyod, or kung diin na lugar. Anywhere, anytime, we can reach God. Talk to Him. Talk to Him. Pag alam mo yung heart mo hindi right before the Lord, talk to Him. Lord, akalain kita ko ng heart kang bugat git. Ang akong ginabatsyag, talk to Him. Ask for peace.
isa siya sa Daily Bread contributor, sining niya, though our feelings come and go, God's love for us does not. Feelings naman come and go, di ba? Karon init kay ka, sweet kay ka, pagkabuas hindi naman ka sweet, hindi naman ka caring, pag mag-abot ka naman, karabuton ba? No? Grabe naman ito siya kakaina nga ang karon nagkalain na naman. Feelings come and go. Tapos mga sila lang isa, nagumpa pa rin sa ako nito, natuon ni hindi. Ginapakita niya. Pero you know what? God will never do that. God has a feeling, pero hindi po nag-come and go ang feelings ng Panginoon. God's love, siling pagani, there is no shadow of change na naa sa Ginoo. Our feelings come and go, but God's love for us does not. So, unsa klase ang gugma sa Dios? It is a seeking love. Pangalawa, it is a faithful love. And pangatlo, it is a redeeming love. Redeem, nagalukat, di ba? Hosea went and paid a ransom to redeem his wife from prostitution. Giredeem, gibakal niya, gilukan niya. God was ready to redeem Israel. Na later in the progress of the Word of God, we realize after the silent years from Malachi to Matthew, then Matthew hangtod na si Jesus na tao, and after na tao si Jesus 33.5 years, dito na materialize, realize ang demonstration sa gugma sa Ginoo by the life of Jesus, His Son, the Son of the living God, paid the price for ransom. Not just for the people of Israel, but for all the people around the world. Tanan sa aton, giredeem, gilukat ta sa Ginoo, pinaagi sa iyang bulawanong dugo dito sa cross. Ephesians 1:7. In Him we have redemption. Diha kaniya, unsa daw? Anong po si ganun sa redemption? Ibig sabihin, that is our deliverance and salvation. Gideliver ta. Asa man ta gideliver? Asa ta gikuha? Gikan sa silot sa sala. Unsay silot sa sala? Kamatayon. Unsa nga klase nga kamatayon? That is a forever separation naton gikan sa Dios. Deliverance. Gikuha na tadiya sa Ginoo because of what Jesus did. In Him we have redemption. Paunsa? Through His blood. Nga pinaagi sa dugo ni Jesus, amo to ang nagbayad sa silot, sa penalty sa aton nga sala. And because of that, unsay result? Unsay result? The forgiveness and complete, unsa daw? Forgiveness of our sins. Praise the Lord. Nganong nihimo man na siya in accordance with the riches of His grace. Hindi naman tayo karapat-dapat no? Sino ba tayo? Who am I? Who are you? Para ganun na oferan ka sa kinabuhi? Diba? Sino ba tayo? Pero pinakita ng Panginoon that we are so precious in His sight. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin that we are being rescued, we are being loved by the Lord, we are being healed by the Lord. Dahil ang katotohanan po ay we are lost and broken. Lahat po tayo. We are lost and broken. Pero His love redeemed
us. So, Jesus has what we need, but we must do our part in asking and receiving. Itong kanta ganina, di ba? We ask the Lord. Paano ba ito naluwas? Di ba? Yung awit, sa title ato Ate IC kaganina, first, John 1:12. Sa ngalan mo, di ba? Nga kung kita, mudawat, musalig, adun na natay, gahom, o gahom nga mahimo anak sa Diyos. That's John 1:12 na kanta. Chorus na kung nabalaan natin. Atong iha nga verse, hindi ko to siya makakuan. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan. Amen, di ba? That's how big and great and powerful and redeeming and faithful love of God that we have. Praise the Lord. Lastly, this kind of love is a restoring love. Restore. Kasi nga, di ba, we are lost, we are broken, pero gi-restore kita sa Ginoo, gibalik kita sa Ginoo, gibuo kita sa Ginoo. God promises restoration whereby His people will return afterward. In verse 5, ano sili sa verse 5? Afterward, the children of Israel shall return and seek the Lord their God. Sa last phrase or sentence sa verse 5, sa ulahing mga adlaw uban ang pagtahod ug kahadlok moduol sila sa Ginoo ug makatagamtang sang iya nga kaayo. The children of Israel shall return and seek the Lord their God. Mga kapatid, what will happen when we return to God? Ano bang nangyayari kapag tayo'y babalik sa Panginoon? Kapag yung isang tao ay makakapunta sa Panginoon, tanggapin niya ang Panginoon, or tayo na nagluya, tayo na nagdistansya sa Ginoo, ano ang mahitabo kung kita mo balik ngadto kaniya? James 4 verse 8, when we draw near to God, God draws near to us. Pag tayo po'y lalapit sa Panginoon, ang Panginoon ay lalapit din sa atin. Ba? No? Grabe, no? When we return to God through confession and repentance, anong mahahanap natin? We find His unconditional love and acceptance. Nakikita mo ba sarili mo ngayon? Lapit ka ba sa Diyos? Layo ka ba sa Diyos? Distansya ka ba sa Diyos? If you hear this message, return to God. With what? With confession, with repentance. And you can find His unconditional love and acceptance. Of course, we might still have consequences from our choices. Remember the prodigal son? No? Gibabalik banggit siya sa tatay, gi-welcome siya sa tatay, pero hindi na naibalik sa kanya yung inheritance niya. But you know what? Ano yung naibalik? The restoration of their relationship. Na-restore ang relationship. Palapit sa Ginoo, no? Ayaw na gulata ang mga usapang mga ayaw na dugayan. I hope we find no excuse nga, Lord, buwas na ng Lord, ayaw na, hulata na igsuon. Today, return to the Lord. If you need it, if you have something na kinahanglan nimong ibalik sa Ginoo, then do it. Not just return, but unsa in verse 5, seek the Lord. What will happen when we seek God? Alam niyo ba yung mangyayari pag hanapin natin ang Panginoon? Jeremiah 29:12-13. Jeremiah 29:12-13. Then you will call upon me and come. Not just call, but come and
pamatian ko kamo. Makapalapit ka mo sa akon, makapangayo ka mo sa akon, and I will hear you. Not only that, you will seek me and find me. Diba? Maganda-gandang promise. Palapit ka mo sa akon. When you seek me, you will find me. Kung unsa, when you seek me with all your heart. Ano bang pagsunod sa Ginoo? Tibuok sa imong kasing-kasing. Tibuok sa imong kagustuhan. Tibuok sa imong commitment. Gihatag pagit nimo ang tibuok nimo diha sa Dios. What are you looking for this morning? Do you want more peace in your life? Do you want more joy in your life? Do you want more of God in your life? Lord, more of your presence. Lord, more of you. I want to experience it. Then what will you do? Seek Him. Seek the Lord. Sining pagganit, seek the Lord when He may be found. Darating yung panahon, Panginoon, ay mga kapatid, bisan anong takatawag sa Ginoo, wala na yung chance. Kasi, ulahin na ang tanan. Pero the moment nagaginhawa pa ta, there's always chance na binahatag sa Ginoo sa ato. Finally, brethren, we see that God's love is a seeking love. Hinahanap ka ng Panginoon. He's a faithful love to us. He redeemed us and restored us. So, unsa ka klase nga dako maggugma, may ara ang Diyos kanato. So, ang pamangkot, will you embrace God's love in your life? And I want to challenge each of us this morning. Nining room nga naadri karon, embrace God's love even when you feel unworthy. Embrace God's love even when you feel unworthy. Will you be open and honest before the Lord karon nga aga? Lord, I need your forgiveness. I need your forgiveness niining isa ka area sa akong kinabuhi, Ginoo. Lord, I need your forgiveness sa diri nga bahin sa akong kinabuhi kay diri gyud ko pirmi Lord masipya. Lord, diri nga klase Lord very weak ko diri, Ginoo. Would you be open and willing to give that to the Lord? Magiging honest ka diha sa Ginoo. Hatag din mo tanan, open din mo tanan, mo kasing-kasing karon diha sa Ginoo. Ibabati sa Ginoo karon sa atong tanan unsa nga klase nga gugma may ara siya. Brothers and sisters, He is a God of second chance. Gusto niya that you understand His unfailing love. He wants to forgive, comfort, and give you a new beginning. Pangutanan ako ang Ginoo. Lord, unsa kada ko imong gugma sa ako? Kumangutana ka sa Ginoo, Lord, unsa kada ko imong gugma diri sa ako? You know what? Jesus will answer you. Amo sini kada ko. Namatay siya. For you and for me. Stretching His hands. So as the Lord is stretching His hands, open wide, gaana siya ba? Sa inyo ma? Will you come to Him and embrace Him? Mahindog tayo ng igsoon.